Okay, ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gasmith din naman at welcome po dito sa ating munting YouTube channel. At doon sa mga bago pa sa ating YouTube channel, ako po ay huwag ninyong hanapin sa Pilipinas para kunin ang aking serbisyo. Dito lang po kayo magtanong sa YouTube channel sapagkat ako po ay walang shop sa Pilipinas. Dito pa ako nagtatrabaho sa abroad. 20 years na ako dito sa Kuwait bilang isang Firearms Instructor, Gunsmith at Consultant. Bago ako bumati at magpasalamat sa lahat ay gusto ko lang munang ipaliwanag sa inyo ang topic natin ngayon ay tungkol sa safe. Yung mga safe na ito ay matagal ng mga tanong sa akin na hindi ko masagot dahil biglang nawala yung ating 1911. So wala tayong pang demo. So ngayon ay biglang may dumating sa ating 1911 at ipapaliwanag ko sa inyo yung problema ng safe. Okay, bago natin yan sagutin at bigyan ng linaw ay gusto ko lang magpasalamat sa ating mga subscribers. Bagaman mabagal yung ating pag-angat ay patuloy naman. Kaya nga maraming salamat sa ating 40,100 plus na mga subscribers sa inyong magagandang comment, sa inyong panunood, sa mga pagla-like at pag-share ng ating mga videos. At gusto ko rin pasalamatan yung ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads sapagkat ang motibo po ng ating pag-YouTube ay pagcha-charity. Hindi po ako nag-YouTube para kumita ng pansariling pera dahil maganda naman ang kita ko dito sa aming kumpanya. At ang motibo ko ay para yung ating YouTube channel ay kumita at itulong sa 6 na estudyante na mga anak na single parent na mga nag-aaral na hindi makapag-aral dahil walang pambaon. So ayan ang ating talagang motibo. Ang aking pagtuturo ay bonus lamang. Okay, yan. At pasasalamatan ko lang yung mga hindi nag-skip ng ads sapagkat nakakatulong sa ating revenue, nakakadagdag yan para sa mga allowance ng ating mga estudyante. At pasasalamatan ko din yung yung mga nagpapadala dito sa ating GCash number. Ayan, yung GCash number natin, anak ko po yan. Huwag kayo magtanong ng mga pinagbibiling baril dyan. Hindi po kami nagbibenta ng baril. Okay, ang tinatanggap lamang po namin ay yung mga donor. Okay, shout out kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors Kuwait, kay Anthony Ibanglista ng Pasay, kay Junar Diaz, kay Conrado Lailio, kay Dennis Sardona ng Pulangi Albay, at meron ay magpakilala, tawagin na lang nating Sir Adrian. At maraming salamat din doon sa mga nagpapakulay o nagpapadala sa ating mga sa YouTube, sa ating mga premiere videos. Meron tayong kaibigan sa USA, sa Virginia, si Noli Pizza America. At gayon din kay Jubil Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, sana marami pang tumulong para lumaki yung ating YouTube channel at angat ko talaga ay marami pang bata ang matulungan. Okay, at tayo naman ay wala na rin pinapag-aral na mga anak. Nakagraduate na lahat. So bilang ganti lamang yung ating pagtulong. At hindi natin ginagawa ng videos yung mga bata dahil may nagsabi na ginagamit daw sila sa pamimera. Okay, so ayan, at tungkol sa thumb safety na 1911. Okay, kasi may nagtanong sa akin, Sir, bakit kahit naka-safety na, nakakalabit pa rin? Nakakalabit pa rin. At meron namang pagkasamo at hindi naman mag-engage yung safe. Yan ang mga problema ng safe. Yan ay nangyayari pagka kayo ay bumili ng bago. Dapat yan ay i-tune up ninyo. So, dito po nakakabit ang thumb safety pa ay ko lang Yan, diyan yan nakakabit. Yan, dito yung thumb safety. At yung loob niya ang importante. Kaya ako binabaklas, hindi ninyo makikita yung loob. Kaya binabaklas ko yung mga parts. So, ang trabaho ng thumb safety ay pigilin yung kanyang sear para hindi may tulak ng trigger bow o magazine ring, para hindi siya may tulak.
kahit kalabitin mo yan, yung itong thumb safety ay pipigilin niya yung sear para hindi gumalaw. Okay, so paano niya napipigil? Ito yung loob niya, no? Yan yung loob niya, yan. Oh. Kung mapapansin niyo siya, meron siya ditong parang dalawang hams na sana malinaw. Yan, oh. May dalawang hams yan dyan, dito, sa baba at sa taas. So, ang importante dito, itong hams na ito. Ito. At yung pagitan niyan ay parang may parang may tawag sa amin ay lubak. Okay, may guwang. Yan, yung pagitan yan. So, ang problema niyan, pagka hindi, halimbawa, ang problema ay nakasafe, pero nakakalabit. Kasi ito yung kanyang sear. Ito yung sear niya, yan. Nakaganyan yan. Papaliwanag ko ng mayos. Pagka yan ay nakakalabit mo, ang ibig sabihin yan, ito, yan, nakaganyan yan. Pagka, yan ay naka-safe position yan. Yan, ito, naka-safe position ito. Yan, naka-safe position yan. Ang ibig sabihin yan, ay ito ay, yung nasa baba na hams, ay mababa, kulang kaya hindi nakatutok dito sa kanyang sear. Ayan, hindi siya nakaganyan. Kumbaga kawang siyang ganyan, nakakawang siyang ganyan. So, pag nakakawang yan, ay gagalaw itong sear. Magdi-disengage yan. Kasi itutulak siya dito Itutulak siya dito sa parting ito. Dito siya itutulak. So, pag yan ay kawang na ganyan, ay pag nakasave, yan ay may tutulak. So, ganyan siya. Kasi pag naka-unsafe yan ay nakaganyan siya pag naka-unsafe yan. Okay, nakaganyan ang position niya. Yan, nakaganyan. Okay, pagka naman yan ay isinape mo, nakaganyan ang position niya. Ngayon, pag ito ay mababa, yan ay kahit naka-safe, yan ay papalo ang hammer. So, anong dapat ninyong gawin? Lalagyan lamang ninyo ito ng maliit na spot weld lang, itong tapat na ito. Itong nasa baba na ito itong baba, parting baba. Kasi itong taas niyan, binaligtad ko lang itong taas niyan. Ito yung thumb safety niya. So, ito, lalagyan lamang ninyo yan ng maliit na spot weld. At pagka ingatan ninyo na ito ay huwag malagyan kasi medyo mahirap itong linisin. Pag ito ay nalagyan, ay gagamit kayo ngayon ng dream mill. Okay, mga talim ng dream mill ang gagamitin ninyo para matanggal yung welding na pumasok doon. So, may mga talim na dream mill na ganito. Ayan. Ito mga talim nito, gagamitan ninyo ng mga dream mill yan para malinis ninyo yan. Meron ding mga maliliit na ganito para malinis yan. Ang importante lang diyan ay ito ay hindi na. Ito kahit hindi na to. Okay, dahil stopper lang yan. So ito lang ang lalagyan ninyo. Pag naman yan ay napasubra, meron kasi mga bago na hindi nakapit. Depende kasi sa pagpipit yan. Pag nagpalit kayo, minsan mataas pa ng konti yan. Hindi ninyo ma-save. Kasi nga sobrang taas nito. So babawasan lang ninyo ito ng kaunti. Babawasan lang ninyo ng kaunti yan. Kukuha lamang kayo ng needle file. Okay, yung makikil na mga ganito. Okay, kuha lang tayo ng needle file. Okay, ito yung needle file na kukuha lamang kayo ng needle file at inyong babawasan lang itong taas na to. Sana malinaw. Itong taas na to. Ito, babawasan lang ninyo ito. Okay? Pag yan ay hindi ninyo ma-save. At yan ay trial and error. Trial and error yan. So, pagka ikakabit ulit ninyo ito,
Ito naman kahit hindi na ninyo tanggalin dito kasi nasa loob na itong ano itong share. At pag ano isusukat ninyo yan, isusukat ninyo kung gumagana na. So trial and error yan ang mangyayari. Okay. Pagka halimbawa, winildingan na ninyo ito, na-wildingan na ninyo, mas magandang pang-wilding dito ay TIG o kaya ay MIG weld. Kasi maliit lamang yan. Kung acetylene naman, pwede rin kaso maapektuhan ng init. Sobra namang may initan ito. Pwede rin, i-quenching ulit ninyo o di kaya ay kung i-acetylene ninyo, paputiin ninyo ito para hot blowing ang mangyayari. So may video tayo kung paano pag-hot blowing, yun ang gagawin ninyo. Kung gagamitan ninyo ito ng acetylene. So pwede rin yung acetylene. Kasi hindi ko ina-advise yung electric welding kasi sobrang lakas ng electric welding. Baka matunaw lahat ito kasi maliit lang ito na parts. Baka matunaw yan lalo't maliit lang yan. Napakahirap yan ibalik sa original na parts pagka ito'y natabunan na itong lahat. Kasi mahirap mantay mo ganito kalaki yung ganito kalaki yung welding rod. O pag yan ay umispark yan dyan, minsan matutunaw yan lalo kung hindi ka magaling mag-control. Samantalang yung MIG weld ay ganito lang kalaki ang ang wire nun. Ganito lang 1 mm lang. Ito lang. Itong isa nito. Oh. Saan ba yung ating dito? Nawala yung ating welding rod na 1 mm lang yung nun, yung rod nun. So, madaling maanohan yan. Kumbaga isang spark lang yan. Isang spark. Yun lang. So, sana nakatulong sa inyo yung ating videos kasi maraming nagtatanong nito noon. Hindi ko masagot-sagot dahil wala nga tayong available na 1911 nun. So, ulitin ko yan ay nakaganyan. Nakaganyan yan. Yan. Pumapasok yan dyan. Okay, pag sinape ninyo, yan ang position ng shape. Okay, pag yan ay kawang, ito ay, kumbaga, pag ito ay mababa, huwag ninyong gagalawin ito. Itong sir, huwag ninyong gagalawin lalo kung original. Maliban kung hindi original. Dahil, mas mahirap itong gawin. Talagang itong inaano dyan, nire-rebuild, kumbaga. So, ganun lang. Dapat yan, pag nakasip ay nakalapat na ganyan para hindi ito may tulak. Itutulak kasi ito ng ng trigger bow. Ito, parte na ito. At nakakalso yan dyan. Okay? So, pagka naka-unsafe yan, andi dito ang position yan. Sana malinaw yan. Nakaganyan ang position yan. Pag yan ay naka-safe, ang position yan ay nakaganyan. Okay, so, yan. Ito ang trabaho nito. Napakalit lang ng ng shape niyan. Okay? So, sana nakatulong itong videos na ito. Ulitin ko, ito ay may dalawang actually ito may dalawang hams yan dito. Yung nasa baba, ito kasi ang taas ito. Yung nasa baba ang i-rebuild ninyo, yun. Yung nasa dulo ng aking kuko na yun. Itong nasa taas, wag. Ito lang. Dadagdagan lamang ninyo ng konting-konti yan at ipipiting ninyo. Mag-ingat lang kayo sa pagpiting. Huwag kayong magmadali, huwag kayong mainipin, konti-konti lang hanggang sa makuha ninyo yung tama. Pagka meron kasing hindi man kumagat, hindi man gumana ito, mahirap ninyong iangat itong thumb safety. Ang ibig sabihin, sumasabit yung baba na yun. Yun, babawasan ninyo ng kaunti pagka hindi ninyo ma-save. Okay? Pagka hindi ninyo gumana yan. Kinakailangan yan ay sakto lamang dun. Kaya dapat tama ang inyong pagpipiting. So ayan, at sana may natutunan kayo sa videos na ito. Importante ito sa mga 1911. Maraming nagtanong niya sa akin. Ngayon ko lang nasagot dahil wala tayong parts nun Kaya tayo binabas ni medyo Rasly. Wala tayo 1911. Ay ngayon tayo nagkameron yan. So sana at
kung meron pa kayong alam na ibang pamamaraan, ay i-comment ninyo at ibabahagi natin. Wala namang problema, baka may mas maganda kayong alam na pamamaraan. Ay di magandang i-comment din natin at bahala na yung mga viewers ko alin ang gusto nilang pamamaraan. Hindi naman tayo nakikipagmagalingan, so far yun lamang ang alam ko pa at yun ang ginagawa ko talaga matagal na. Okay, ito ang inyong Pinoy Paramis Instructor at babasahin ko lamang yung ating mga top commenters sa ating YouTube. Okay, si Bill Sotri ay 35. Ito ay Community Spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Okay, si Bill Sotri, 35. Si Danilo Provincia ay 20. Oy, nagbabalik si Chinchin Gutierrez, ang ating lady mechanic na ngayon ay gunsmith. Namimiss ko ang ating muse. Okay, si Miss Chinchin Gutierrez ay may 100 plus na engagement. Naging silent viewers na natin si Chinchin dahil hindi na siya ganong nagko-comment. Masyado na siyang nabisi sa pagmimekaniko. Okay, si Freddy Munoz ay 2 at si Angel ng Amerika ay 45. Okay, shout out kay Bill Sotri, Danilo Provincia, kay Chinchin Gutierrez, kay Freddy Munoz at kay Angel. Okay, maraming salamat at sana mag-comment kayo, mag-share ng ating mga videos, mag-like para mapasama rin kayo sa ating Community Spotlight. Okay, ito ang inyong Pinoy Paramis Instructor. Sana may natutunan kayo sa ating maiksing video. God bless us all. Thank you very much.